Aljo, hindi pa tapos ang laban sa katiwalian, kaya naman puspusan ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para labanan ang korupsyon. Sa ikalimang State Conference ng United Nations Convention Against Corruption o UNCAC Implementation and Review. Teka lang, talaga lang ha, labanan ang korupsyon. Teka. Sino nga ba ang korap? Sino nga ba ang korap sa gobyerno? Natatawa lang ako sa balitang ito. Ipinanawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglilingkod ng may katapatan, malasakit at integridad na siyang isinusulong ng bagong Pilipinas. Binigyan diin ng punong ehekutibo ang mga hakbang ng pamahalaan para Hindi nga halata yung yung corrupt eh. Di ba halata? Di ba hindi siya halata? Yung pagbenta nga lang yun ng gold eh. Di ba yun? Yung flood budget sa yung flood wala. Saan na yun napunta? Pigilan ang korupsyon at makapagtatag ng pamahalaan na may integridad at accountability. Kabilang dito ang pagsasabatas ng New Government Procurement Act kung saan electronic na ang bidding o paraan ng pagbili ng mga produkto at serbisyo ng pamahalaan. Hindi lamang anya nito pinabibilis ang proseso, kung hindi binibigyan daan ang pag-audit ng detalyado at mapipigilan ang katiwalian at mababawasan ang paggamit ng papel. Tama na yan. Binobolan mo lang kami. Wala nang maniniwala dyan. Gising na mga sambayan ng Pilipino. Hindi na kami maniniwala sa mga ganyan, mga budol-budol. Pinaigting din ang Freedom of Information Platform na nagsusulong sa transparency. Sa tulungan niya nito ay nagkakaroon ng taumbayan ng pagkakataon na malaman ang mga proyekto at transaksyon ng pamahalaan. Sa ikalimang State Conference, pinaigting ng Pilipinas sa isang manifesto ang pakikipagtulungan sa UN para labanan ang katiwalian. Nakasentro ito sa integrity, transparency at accountability na layong tuparin at bumuo ng mga Dapat ang pinapasa nilang batas ay yung pag may corruption, death penalty. Ewan ko lang kung ano mangyayari. Siguro mauubos lahat yung mga buhayan sa Kongreso at saka sa gobyerno. Sigurado yun. Ubos yan. Pag napasa yung ganong yung batas na bitay, pag na-corrupt, ewan ko